Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga Muslim na mga mananampalataya, mga Muslim na niyakap ang pananampalatayang Islam ng bukal sa kalooban. Isang napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay pinatnubayan tayo sa pananampalatayang Islam na nakilala natin ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakilala natin ang tauhid. Ibig sabihin ay walang ibang Diyos na karapat-dapat na sambahin maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay nararapat sa ating mga Muslim o nararapat sa lahat ng mga Muslim na pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay panatilihin ang kalimatut tauhid. Panatilihin itong salitang tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang kaisahan ng Allah, ang tauhid, sa pamamagitan ng tauhid ay ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaligtasan, ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapayapaan, ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagumpay. Nang tagumpay na ito ay hindi lamang dito sa mundo, kundi hanggang sa kabilang buhay. Kaya mapalad ang sinumang tao na pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala at nakilala niya ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala sa anumang mga gawain na kung saan ay patungo sa tinatawag na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala doon dahil nandito na sa paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag nating haluan ang tauhid, ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang makakasira nito. Tulad ng mga hindi pagiging makatarungan o mga gawain na nakakasira sa tinatawag na tauhid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga tao, alladhina amanu, mga tao na nanampalataya, naniwala, walam yalbisu imanahum bidhulm, at hindi nila hinaluan ang kanilang iman, ang kanilang pananampalataya, bizulm, ng hindi makatarungan o ng kamalian, ng kasalanan, ulaika lahumul amn, ay sila yaong ipagkakaloob sa kanila o para sa kanila ang tinatawag na amn. Ibig sabihin ng amn ay katiwasayan, kapanatagan, wahum muhtadun, at sila yung tunay na pinatnubayan. Sila yung tunay na pinatnubayan. Sila yung tunay na mga balik Islam. Sila yung tunay na niyakap nila ang pananampalatayang Islam. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya yung mga sahaba, nung marinig nila ito, ay medyo nabahala sila, sapagkat sino ba naman ang tao na hindi makakagawa ng kamalian, hindi makakagawa ng kasalanan? Subalit ito ay pinaliwanag sa kanila ng propeta na ang ibig sabihin ng zulm dito sa talatang ito, hindi tulad ng kanilang mga inaakala na mga kamalian o
kung ano mang mga gawain, subalit ang zulm na tinatawag o kahulugan dito sa talatang ito ay katulad ng sinabi ni Luqman sa kanyang anak. Ano yung sinabi ni Luqman sa kanyang anak? Na nabanggit sa banal na Quran, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. O aking anak, sabi ni Luqman, Ya bunayya, o aking anak, la tusyrik billah, huwag kang magtambal sa Allah. Huwag kang gumawa ng pagtatambal sa Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sapagkat katotohanan na ang syirk, ang pagtatambal, ay pinakamalaking hindi pagiging makatarungan. Pinakamalaking zulm. Pinakamalaking kamalian. Ibig sabihin sa tinutukoy dito mga kapatid na nananampalataya, yung pagtatambal sa Allah. Tayo ay pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit iwasan natin ang lahat ng mga gawain na pagtatambal sa Allah. Ang tinatawag na shirk. Kung ano man ang mga nakasanayan natin noong hindi pa tayo mga Muslim, na mga okasyon, mga party, mga selebrasyon, na salungat sa tinatawag na tauhid, ibig sabihin nito ay mga gawain na may ugnayan sa shirk o patungo sa shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ito ay huwag na nating balikan, huwag na nating gawin muli, huwag na nating gawin kahit ano man ang dahilan. Dahil sa babae, dahil sa trabaho, dahil sa pakisama, kaibigan, huwag na nating gawin ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi napaka-critical yung mga gawain na makihalo-bilo tayo o babalikan natin yung mga nakasanayan natin na salungat sa tinatawag na tauhid. Ibig sabihin ay shirk, mahuhulog sa tinatawag na shirk o kaya ay pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So anong gagawin natin? Lagi tayong manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin ito gabayan ng panalangin. Panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anuman ang mga ninanais natin, anuman ang gusto nating marating, ay lagi tayo. Huwag nating kalilimutan ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ud'uni astajib lakum. Kayo ay maghingi sa akin, kayo ay manalangin sa akin, astajib lakum, at diringgin ko o tatanggapin ko ang inyong mga panalangin. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang lahat ng mga propeta ay tinatanggap, mayroon panalangin, mayroon silang panalangin na ibig sabihin ay tinatanggap. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu nabiyyin da'watun mustajabah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Ang bawat propeta, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay may dalang panalangin na mustajaba, dinidinig, tinatanggap, automatic, na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat propeta ay may panalangin na automatic na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Kaya nagmadali ang bawat propeta sa kanilang panalangin. Si Propeta Noah, si Propeta Abraham, si Propeta Musa, alam natin lahat yan. Hanggang sa dumating na sa si Propeta Jesus, lahat mga propeta, mayroon silang, ang dami-dami nila. Mayroon silang panalangin na ibig sabihin, tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, automatic ang kanilang panalangin. Kung babalikan natin ang mga kasaysayan sa mga propeta, makikita natin isa-isa ang panalangin ng mga propeta. Si Yunus, si Jonas, panalangin ni Yunus, si Noah, panalangin ni Noah. So ang dami-dami. Si Yusuf, panalangin ni Yusuf.
Si Ibrahim, panalangin niya. Ang daming mga, ibig sabihin, bawat propeta ay mayroong kanya-kanyang panalangin na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, automatic, binibigay na sa kanya. Fata'ajjala kullu nabiyin da'watahu. Kaya nagmadali ang bawat propeta sa kanilang panalangin. Nanalangin sila agad. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Pero sa ako, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na ako, ikhtaba'tu da'wati, ay inilaan ko ang aking panalangin. Inilaan ko ang aking panalangin. Kahit na pinapahirapan siya, kahit na binabato siya, kahit na pinapatay siya, lahat na. Pero hindi niya ipinapanalangin na mapahamak yung mga tao. Kaya hindi siya nanalangin. Binibigyan pa siya ng, kumbaga, manalangin lang, magsabi lang siya, manalangin lang, at talagang may mangyayari. Pero hindi siya nananalangin. Kasi, inni ikhtaba'tu da'wati. Katotohanan ako, sabi ni Propeta, inilaan ko ang aking panalangin. Syafa'atan li ummati, bilang tagapamagitan, syafa'a para sa aking pamayanan. Saan yun, mga kapatid? Fil akhirah. Sa ibang salaysay, fil akhirah. Sa ibang salaysay, yawmal qiyamah. Doon sa kabilang buhay. Doon sa kabilang buhay. Doon sa muling pagkabuhay. Sa araw ng paghuhukom. Yun yung panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inihanda niya doon. Kasi dumating yung panahon na wala nang makakasyafa'a. Pupunta yung mga tao doon sa iba't ibang mga propeta. Pero ang bagsak pa rin ay doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Inilaan ko, itinago ko, sabi niya. Inireserba ko, sabi niya, yung aking panalangin, syafa'atan li ummati. Bilang syafa'at, tagapamagitan para sa aking mga ummah, para sa aking mga pamayanan. Fahiya na'ilatun man mata minhum la yushriku billahi syai'a. At ito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay makakarating itong aking syafa'a, itong aking itinago na panalangin, ay makakarating ito sa sino mang mamatay sa aking mga ummah. Sino mang mamatay. Tingnan niyo mga kapatid, lahat ng mga ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang mamatay sa kanila, la yushriku billahi syai'a. Nang kondisyon niya, la yushriku billahi syai'a. Hindi nagtatambal sa Allah. Ni konti. Hindi nagtatambal sa Allah. Kaya iningatan natin mga kapatid. Yakap natin ang Islam. Tinanggap natin ang pananampalataya. Kaya yung mga nakasanayan natin na may ugnayan sa tinatawag na shirk, ay iwasan natin ito mga kapatid. Kasi lahat ng mga ummah, pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basta siya ay namatay, na hindi namatay sa pagtatambal sa Allah. Nakakalungkot. Muslim ka na, nanampalataya ka na, tinanggap ng Islam, pero umating ka sa pagtatambal sa Allah o mga okasyon o mga selebrasyon na may ugnayan sa pagtatambal sa Allah. Paano kung doon ka namatay na hindi ka nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? Yung sino man ang mamatay sa kanila, sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pamayanan, sa nation ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na la yushriku billahi syai'a, na hindi nagtatambal sa Allah ni kunti o ni isa na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pananampalatayang Islam, na matanggap natin ang tinatawag na tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.